Hi Aries, ito na po ang inyong reading, weekly gabay, tarot scope tayo guys from March 16 to 22, 2026. Bagong linggo ng Marso. Ano nga asahan nyo Aries? Guidance po para sa kanila, message. Ano nga asahan, anong parating, anong kailangan marinig na gabay ng isang Aries? Aries energy po. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance. Hopefully, maging straightforward lang tayo para sa mga Aries. Guidance po. Okay. The Ten of Cups, the Four of Cups, Three of Pentacles. Okay. Mag-add pa tayo. Bubunot na lang ako the Three of Swords. The Death card. Hindi kailangan katakutan or ano pa man. For some Aries, kamusta kayo pagdating sa inyong mga buhay-buhay? Patuloy kayong dumadaan sa ilang transitions, transformation, patuloy na changes na very normal sa ating buhay. Oo, lahat, lagi may pagbabago. Okay? Na wala tayong option kundi ang sabayan ito. Yes, tuloy ka lang ha. I have no idea kung ano mga pwede yung pagdaanan or ngayon pa lang ay pwedeng pinagdadaanan na pagdating po especially sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, the Three of Swords o mga dito. So this is something hindi nagiging madali. Yes, dalawa lang ito. It's either meron kayong nakatensyon or merong someone na nagme-meddle sa inyong relationship, may pumapagitna, may gumigitna, third party, third wheel situation, may ganun ba? If ever mag-resonate, so tayo ay general reading, lahat na to, pamilya, kaibigan, personal relationship, ano mang pinagdadaanan nyo, everything is temporary guys. Lagi nyo aalalahanin. Yan yung hindi natin mabibigyan ng control. Yung ano man yung inihahain sa atin ng taas, ng ibang tao na aksyon, desisyon. Pero lagi nyo aalalahanin na as an Aries, meron kayong power to decide. Especially yung pagiging leader ng isang Aries. Tuloy ka lang. Okay, laban lang. Pero kung kinakailangan mo munang magpahinga, makahinga, do some reflection, recharge your energy. Kasi I feel for some of you, iba-iba kasi tayo, 3-3 rin, no? Malaking bagay, for some, malaking bagay, baka ito yung hinahanap ngayon. Hindi nyo pa man ma-realize, alin yan, Moonchild. Someone na pwede nyong masabihan, makausap ng inyong nararamdaman. Weekly lang tayo guys ha, pero may hugot akong nakikita, especially po kung meron talaga kayong pinagdadaanan, ngayon pa lang, na hindi madali. So malaking bagay na nailalabas yan. Okay? Na kahit sa simpleng opinion, pagpapayo, or someone na pwedeng makinig sa inyo, it could be someone older, a mentor, guardian, family, your loved ones, family, andito na lahat. Actually, bumagsak na. Isang indikasyon guys, Aries, na hindi kayo mag-isa. Hindi po kayo nag-iisa. Okay? If someone talagang merong kailangan mo nang i-release, i-let go, let things flow naturally guys. Huwag niyong pigilan, huwag niyong bigyan ng control. Let go. And let God. Totoo yan. Samahan ng patuloy na dasal po ang inyong pinagdadaanan. Okay? At itong mga yung difficulties especially, part yan ng ating buhay. Yung challenges. Actually, lalo kayong tumatatag sa araw-araw na transitions, changes ng buhay, lalo kayong tumatatag, Aries. Pinapatibay kayo ng panahon. Oo. So, sabay lang kasi hindi niya ibibigay yan sa inyo. Hindi yan ibibigay sa inyo nang hindi nyo kakayanin. Have faith. Have faith at patuloy na labanan ang mga negativity or ano pa mang, of course, hindi madadaling challenges. Laban lang, tuloy lang. Take inspired action. Okay, be inspired. Alam ko madaling sabihin yan, pero sabi ko nga, lalo kung ngayong linggo pa lang medyo low-key talaga yung mga ganapan nyo or talagang ang ilan ay magiging extra, sensitive, emotional,
anything connected to your home, family. So, pahinga. Make some time off your busy schedule. Iba-iba tayo ng pahinga, guys, ha. Yung iba kasi, eto, Three of Pentacles, patuloy lang na mag-show up, patuloy na mag-showcase ng ability, na wala naman kasing option sa reality, kailangan pumasok sa trabaho, ganun ba? The Three of Pentacles, pakita natin sa live. As an Aries, sabi ko nga, andyan yung leadership role nyo, pero yung iba talaga, iba-iba tayo, guys, nung healing process, okay? Kailangan mo nang mapag-isa, or kumbaga yung pagkakataon na mapagnilay. So, iba-iba tayo ng atake. Or iba naman, sabi ko nga, kailangan ng makakausap or someone na nandyan. Yung maramdaman mo na merong someone na nandyan. So, hindi kayo nag-iisa. Okay? Do some reflection. Napakagandang pagkakataon yan ngayong linggo. Pag nilay-nilayan po ang mga pinagdadaanan. Okay. I-add ko lang, Aries, sabi ko magiging mabilis lang tayo. Weekly lang pero may hugot kayo. Maaring for some of you magiging dreamy ang inyong mga aura. Or meron kayong mga, kung magiging practical tayo, hindi po isang dream interpreter si Moonchild, pero meron kayong panaginip kasi na mas malalalim ngayon. Okay, so kung nanaisan, take a journal, hindi lang yung mga emotions nyo. Okay, pero itong mga pwede niyong mapanaginipan kasi baka meron silang messages na pwedeng iparating na pwede mong magamit sa ilang pinagdadaanan mo sa buhay. Ma-add ko lang yun. Okay? Magiging malalim kayong managinip ngayon. Or merong someone, if ever, na lumisan na, part of your loved ones, maring magparamdam. Gusto niyo ba? Alam mo, tapos na ang Nobyembre, magparamdam. Hindi. Kumbaga, coming from the lights, light and love, yung nakikita ko, guys, maging bukas kayo dito. Alam nyo, may hugot talaga. Pray lang tayo, ha, sa ilang pinagdadaanan ng mga Aries. Take it easy. Don't be too hard sa inyong sarili. Have faith. Ito yung umangat na guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Aries. Hi Taurus, weekly gabay tarot scope po tayo from March 16 to 22, 2026. Ito na po ang inyong reading. Taurus energy, kamusta kayo Taurus? Anong kailangan niyong marinig this week? Guidance? Anong aasahan ng mga taong ito? Ngayong linggo. 8 of Pentacles. So, grind, work, ano man yung pinagkakaabalahan nyo. Pinagkakakitaan nyo. Focus. Eyes on the prize. Parang ganun. Aries energy, guidance po. Ano nga asahan nila this week? 8 and 8. 8 of Wands. Uy, may isa pa. The Justice card kasi may pinagdalaban kayo. Meron kayong gustong movement, yung magandang progreso na makita, resulta, syempre pa, na ang ganda. Hindi yan imposible na makamit nyo ngayon. Yung pinagsisikapan nyo, pinagtatrabahuhan nyo, yan po ay hindi mababaliwala. Actually, 8-8, money-making opportunities, or meron kayong may sasakatuparan na goal, i-claim na natin ito. For some of you, meron bang travel? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel or anything connection abroad. Yes po. And dito, the Justice card, balance. Maganda itong linggo na ito to connect, communicate, socialize. Nakukuha natin yung energy ng ilang connections. The world, umangat talaga. Bukod sa meron ka kayong pwedeng makumpleto, matapos, ma-achieve sa trabaho. Para sa ilan, tayo po ay general reading. Yes, if ever, alin yon. Meron ako nakikitang pag-expand po ng inyong mga network, paglawak ng inyong kaalaman. Maaaring meron pa kayo madiskubre na mga bagong tao, bagong lugar, or something bago sa inyong sarili.
may hugot ngayong linggo. Very determined yung energy, motivated, inspired na Taurus ang haangat ngayong linggo. Are you yung pinaka-advice? Inspired saan? Para merong matapos, may ma-achieve, merong goal na marating or maalayan ng something enerhiya na kung saan alam mo sa sarili mo na ikaw ay mag-grow. Yes naman. Okay. Oo. Ano pang ma-add natin? So, anything connected online, abroad, guys, may magandang posibilidad. If ever meron kayong hinihintay na balita, impormasyon, connected ba ito sa inyong mga travel, visa, passport, anything, travel documents, or connected sa ilang connection, sabi ko nga, merong mag-reconnect or merong reconciliation for some of you. Parang merong gustong mag-work yung relationship, partnership ulit, or merong something new. Pagdating, sabi ko, ang lawak guys, the world, the 8 of Wands, ang lawak ng pwedeng iparating sa inyo ng universe this week. So, lawakan nyo rin ang inyong pag-unawa at isipan. Buksan nyo ang inyong mga isipan. Huwag kayong manatili sa inyong mga nakasanayan. Kasi as a fixed sign, you're a Taurus, may tendency na, ay teka lang, dito lang ako sa aking comfort zone. Kung saan yung sanay na ako, dito yung comfort. Ngayong linggo, Taurus, buksan nyo yung inyong mga yung mga bulaklak. Nakita ko kasi dito, ayan. Ngayon yung bulaklak na orange. Bulaklak ni marikit, hindi. Maging bukas kayo sa ilang possibilities kasi of course, Taurus, you have to do your part. Connect, communicate, socialize. Not the best week para manatili kayo sa inyong mga, sabi ko nga, the hangman. Para bang nakahang, waiting game, naghihintay ng something, sumasabay sa agos ng mundo, the world is here. You have to do your part. Okay? Take risks, take new chances. Nang hindi ka nagmamadali ha, kasi sabi ni Moonchild the Knight of Swords, naka-reverse. Very important right now, especially astrologically, si Mercury still currently in retrograde. So, merong tendency na merong pagka-cloudy, lalo kung as a Taurus, baka mainip kayo, magmadali kayo, pasugod naman ang laban, the Knight of Swords, nag-reverse. So, ayaw natin yun ha. Kalma, kasi dalawa lang yan. It's either overly maging excited kayo sa mga possibility, opportunity na gusto nyong ma-reach, or pwedeng ihain sa inyo. Dalawa lang yan guys ha. Kusang aangat sa inyo, or kusang ipaparating ng taas. Dalawa lang. It's either sobrang ma-excite kayo, magpapadalos-dalos kayo, or sobrang andito lang ako, nakahang lang ako, the hangman kasi umangat. Titingnan ko na lang, ano bang dapat gawin? So baka mayroon naman kayong mapalagpas na chance na pwede naman. Alam nyo, may hugot ang bawat isa. May hugot. Weekly lang naman tayo. At the end of the day, Taurus, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. The Justice Card ay narito. Yung mga pangarap mo, wag mong sukuan. Yung pagsisikap mo, gaano man minsan kayo bagal, parang feeling mo ang bagal ng progreso. Umaandar ka po. Actually. So, ma-success ka. The world is here. This is a great sign. Ayun, narinig nyo ba yun? May blessing, guys. May umatching, may blessing kayo mula sa taas. Sa success, laban lang, tuloy lang sa pangarap. Ito yung umangat na guidance advice, message para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po this week, Taurus. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading weekly gabay, tarot scope tayo from March 16 to March 22, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong bagong linggo ng Marso. Kamusta kayo Gemini? Gemini energy tayo, guidance advice, message po, anong aasahan ng mga Gemini this week? Mensahe gabay po para sa mga taong ito. Guidance, anong kailangan nilang marinig? Gemini energy
sa mga Gemini, para sa'yo Gemini, na maaaring makapakinig nito, may tumatalon. Guidance, the Queen of Wands. Napakasipag ni 8 of Wands. The World na naman tayo. Siya-shuffle natin to before and after, guys. Ace of Cups. Position lang natin. Okay. So, nagbabalance between practical and emotional yung mga barahan nyo. Gusto ko pang mag-add tayo isa. Puro Queen. Regardless kung ano mang gender nyo, guys, umangat yung queenly in you, feminine energy. Yung mga puso nyong mamon, but at the same time, parang pinatatag na rin ng panahon. Gusto nyo yun? Nag-rhyme. Ayan. Guys, sige, dito tayo ha. Pagdating sa inyong mga buhay, career, if ever, the world, or the universe rather, pang Pia words back, puro queen kasi. Queen Pia, ikaw ba yan? Hindi. Actually, umaangat kayo, nagle-level up kayo. This is a great sign. Diretso, wala nang paligoy-ligoy pa na merong success. Weekly gabay tayo, guys. Para nagle-level up or nag-activate, nag-iinit on fire ang inyong mga buhay. Especially po kung saan kayo nagpaparating ng inyong mga boses, ng inyong enerhiya. Gemini, kung saan kayo naglalaan ng higit na focus and attention. Yes, and especially kung itong mga nakalipas ay talagang pinaglaanan na to ng ilan sa inyo. Tayo po ay general reading, of course, just only take what resonate. Pinaglaanan na ng alin, ng focus. Nagsipag na. Mumuuna ng pundasyon. And ngayong linggo, yung mga pagsisikap nyo, maaring merong balita, impormasyon na umangat po. Na, uy, alin, sumakses ka na. Maaring merong magandang balita, good news, the 8 of Wands po ay narito. Balita, impormasyon, claim na natin ha na this is something positive na kung saan ay mapapaangat nyo rin yung celebration. Okay? Siyempre naman, merong something isi-celebrate. Kasi nga, ma-recognize na kayo. Okay? Or merong potential po na kasi kusang pwedeng umangat din yung kumpiyansa na meron kayo sa inyong mga sarili. Or ito yung kailangan paangatin. Yun lang naman yan, yung advice na huwag pagdududahan ang inyong kakayanan. Be confident and beautiful with the heart. Ayan. Pang Pia words back talaga ngayon ng mga Gemini. Oo. Maganda. On fire po. Lalo pa ha, pagdating sa inyong mga buhay, paggawa. Parang umangat yung pagiging independence. Solo yung energy. Parang gusto yung meron bang ganon? Why I'm getting a message na ganon? Gustong mag-solo? Halimbawa, nandito kayo sa partnership, sa businessman, or may ilang solo hustle na pwedeng umangat. Queenly. Pagiging independent to, guys. Parang, eto na yun yung kakayanan nyong tumayo sa sarili nyong mga paa. Yes. Maybe a message yun for some of you na kailangang marinig. Especially rin po for some na nasa ibang bansa na or ang trabaho po ay konektado sa ibang bansa. May maganda pong posibilidad, may magandang flow. Or kung magiging practical din tayo, Gemini, na-mention ko to before your sign, sa mga Taurus, bumagsak din kasi sa kanila si The World. Sign of travel, ayan, lalayo pa ba tayo? Kahit sa simpleng pagpaplano, ideya, or meron ba kayong nilalakad, inaayos, na ilang documents, visa, passport, ayan, ayan yung balita para sa ilan, maganda po. Baka mas maganda na yung flow, kumbaga. So, yun yung ilang practicality na umaangat, yung pagiging realistic, grounded, independence, ng isang Gemini. Dito tayo sa mga kalambutan. Kalambutan.
Rambutan, charis. May feel for some of you, kahit over the net to, nag-highlight on the world, anything international or technology you see social media, may reconnection, reunion, merong pwedeng magbalik from the past. Hindi man an ex, pero pwede. Ayan, tayo po ay general reading. Connected po sa relationship, napakalawak, ipapasok natin sa family, your relatives, or friendship. The Six of Cups po umangat. Kahit sa simpleng pakiramdam, I feel for some of you may pag-flashback. Parang mag-reminisce this week. Higit na magiging emotional din. At the same time, practical sa ilang mithiin nyo sa buhay. Siguro, parang maybe a reminder din to na kasi nga mag-level up na eh. Ayun. Parang may resulta ako nakikita. Guys, reminder ha, Gemini, sa mga bago especially, na ang tanging maiwan lamang po ng mga baraha every time, maaaring ito lamang po yung kondisyon sa situation nyo ha, na kinakaharap or kakaharapin. Pero yung resulta na aking nabanggit, of course, at the end of the day, wala po sa mga baraha. Guidance lamang po ito. Still, everything is up to you, Gemini. So, patuloy kang maniwala na meron at meron kang nagagawa. Maybe yun yung pinaka-advice. Meron akong nakukuha na pagdating sa inyong mga emotions, maging emotional, sensitive, kasi yun. Aileen yun. Parang pinapaangat lang ng cards na bumalik ka naman. Kumbaga, i-recognize mo rin kung sino ka, kung ano ka growing up, kung sino ka from the past, kung ano ka nung nagsisimula ka. Kasi baka ito lang yung pinaka-advice. Kung minsan parang feeling nyo, wala naman moonchild. Parang hindi naman ako nag-level up. Parang stuck up nga ako. Parang ang bagal nung ikot ng mundo. Parang walang progreso. Guys, umaandar kayo. Kasi ngayon yung planet ruler nyo si Mercury. Isisisi natin kay Mercury. Right now kasi is currently in retrograde. So in a way, kung nakakaramdam kayo ng patuloy na delays, weekly lang tayo pero may hugot din kayo, Gemini. Kalma. Okay? Ito yung nasa proseso. Kung alam niyo sa sarili niyo na binigay niyo yung best niyo sa trabaho or sa ilang inaasikaso niyo, wala na sa inyong problema, ha? Maring connected yan. Sabi ko nga, especially kung ito ay nasa pagka-techie, as a very techie sign, Gemini, anything connected internet, social media. So, baka natatagalan lang yung process, may ilang glitch. Okay, pero umaandar po. May dahilan kung bakit minsan nagkakaroon ng kabagalan. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. So, ayun lang yung pinaka-advice ko. Nakuha nyo ba ako doon? Na parang, kung feeling nyo, hindi kayo nare-recognize, maybe this is a message na kayo to mismo. Kayo na itong magbigay ng something recognition sa inyong mga sarili. Yes, malayo ko pa. Kung ganun yung feeling nyo, ang layo ko pa, Moonchild. Malayo ka na rin. Tingnan mo rin kung saan ka nang galing, kung paano ka nagsimula. Okay, o di ba may hugot, no? Kasi umangat yung magiging emotional or anything connected from the past. Malayo ka na rin, Gemini. No pressure. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Again, yung pagiging independent and beautiful. Ano ba yung sinabi ni Pia? Confidently beautiful with the heart. Ayan, ganun talaga Kasi nagbabalance between emotional and practical ang umaangat sa inyong barahang ngayong linggo na may hugot pa mensaheng gabay lamang po, Gemini. Hi Cancer, ito na po ang inyong reading weekly gabay. Tarot po tayo from March 16 to 22, 2026. Cancer energy, kuha tayo ng ilang guidance. Para sa inyong Cancer, kamusta kayo? Anong aasahan nyo this week? Guidance po, message. Para sa mga Cancer na maaaring makapakinig nito, anong aasahan nila ngayong linggo? Advice, message po. Okay. Ace of Wands, Ace of Swords, Aces, both reverse, pero regardless, new beginnings pa rin yan, ha? Minsan lang ay napanghihinaan ng enerhiya na okay lang naman. Kuha tayo ng guidance, advice.
Okay. Cancer. Cancer. Gusto kong mag-add this week. Ano nga asahan po nila? May umaangat. Okay, ikaw na to. The Nine of Cups, the Chariot, this is a sign of Cancer, the Star. Nag-reverse si the Star, the Ace of Wands, the Sun, the Emperor. Okay. Meron ding bang travel? Alam nyo, from Aries, nabanggit ko ata. Hindi, parang sa Taurus ata, higit na nagbigay din and Gemini. Pero, i-mention ko na rin sa inyo, Cancer. Meron ba kayong travel this week? Kahit short trips lang ito, short distance travel, tayo ay general reading, or kahit sa simpleng ideya, plano, may pag-angat. Very positive yung energy, guys. Or if ever, itong trabaho nyo ay konektado rin talaga sa ibang bansa. Or may balita kayo na pwedeng matanggap, impormasyon na matanggap. Naulit ko ba yun? Mula sa ibang bansa. Maaaring the Emperor connected sa work or sa someone boss, clients. Maaaring may liwanag dyan. Kayo po ay mabibiyayaan. Lalo pa kung may ilang tahimik kayong laban, aces, nag-reverse. Itong ilang laban na tahimik nyong pinanindigan, tinrabaho, ayan. Para saan? Sa ilang goals nyo, the Star, kahit na minsan pakiramdam nyo walang kinang, hindi kumikinang ang mga bituin. Parang wala akong nararating. Parang ganun yung energy, bumababa. Claim natin this week, Cancer, na mas merong kaalwanan, mas mararamdaman nyo yung enerhiya ng someone. I feel na meron at merong parating. I-claim na natin, ha? Meron ako nakikitang growth. This is about your hopes, your wishes. Isa lang, manifestation card. Stay optimistic lang, guys. Be positive. See the star, kahit pa naka-reverse, the star is still the star. Ang mga tala pa rin ito. Maniwala lang kayo, ha? Manifestation. This is about your hopes din, your wishes, your dreams, si Nine of Cups. Paniwalaan natin. Stay positive. Kahit na sabi ko nga minsan parang wala ng spark. Parang nakakawalan ng gana or parang napanghihinaan na kayo ng kalooban kasi feeling nyo ang hirap ma-reach nung goal nyo. Guys, iangat na ito lahat, ha. Of course, hindi lang sa mga tala. Hindi lang sa universe. Pero pagdating po sa inyong mga faith, maging ano pa man ang inyong religion, iangat nyo lahat sa kanya, Cancer. Yung mga gusto nyo pang ma-reach. Nang syempre pa, sabi ko, andito yung paniniwala at enerhiya na ito'y marating nyo. At meron pong pwedeng makapuna. Ngayon pa lang maring napupuna na kayo nitong mga nakatataas. Someone na nakikita yung pagsisikap nyo kung paano kayo magtrabaho kahit sa mga paraan na tahimik nyo lang inilalaban yung mga proyektong ito. Hindi po nababalewala. Papunta kayo dun. Claim natin, ha. I see growth and expansion pagdating sa negosyo, sa trabaho, or may ilang new clients, may mga bago, meron kayo maisa sa katuparan. Aces, guys. New beginnings, new client, new offer, new job. Ganon yung eksena, guys. Mapupunan yung ilang kakulangan or mababayaran yung ilang pagkakautang. I-claim natin yung ilang baso ng pangarap nyo dito. Ano pa man yan, Cancer this week. I-claim na natin yan, ha. The Chariot, kayo na mismo to. Kayo, Kalesa. Ayan. Kayo ang driver sa inyong mga sariling sasakyan. Mahal na nga lang yung gasolina ngayon. Pero, it's okay to pause, ha. It's okay to pause. Baka ganito to. Kasi kita nyo si Moonchild as a Cancer myself. Sinisipon lately. Paiba-iba kasing panahon Pero the sun is here. Lumalaban Pahinga lang din. It's okay to pause.
pahinga muna, magpagasolina muna kahit na mahal. Oo. Recharge, reset your batteries, Cancer. Kasi nga, ito na, this week, meron kayong may liwanag, may kasagutan sa ilang katanungan na I feel hindi imposible. This is something fulfilling sa feeling. Ano man yan, ha? May parating. Parang, ayan, baka may travel opportunity din. Ayan, for some of you. Or yun lang yun. Merong, okay. Biglang okay. May ilang learnings, lessons, learned in life din akong nakikita. Meron bang parang may pagtaas may pag-level up. Kung kayo yung mga estudyante, the sun is here, umangat yung pagiging young, parang nagsisimula ulit kayo sa una. Andito tayo, parang graduating season ngayon. May mga gagraduate ba sa inyo? Or graduate na, congratulations na agad. Baka yan yung pangarap na naisa katuparan na. At hindi imposible na patuloy pa kayong merong ma-reach na pangarap sa mga susunod na pagkakataon na ito sa inyong buhay. Paniniwala lang, samahan ng patuloy na dasal ang inyong buhay paglalakbay. Ito yung guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Tuloy lang, laban lang this week, Cancer. Hello Leo, ito na po ang inyong reading, weekly gabay tarot scope tayo from March 16 to 22, 2026. Kuha tayo ng ilang gabay na mensahe para sa inyo. Leo, kamusta kayo? Leo energy guidance po. This week, ano nga asahan ng mga taong ito? Message? Anong parating sa kanila? Guidance advice po para sa mga Leo ngayong linggo. The 7 of Swords. Okay. Leo energy po. Guidance. Medyo marami. Sige, hindi natin pipigilan. Sandali ha. Okay. Guys, this week, huwag kayong mainip, huwag kayong magmamadali sa bawat action, decision, transactions na pwede nyong gawin. Meron akong nakikita na someone, hindi kailangan laliman, katakutan, ano paman, maging sino ka paman. Leo, guidance lamang po ito. Kasi, okay, sandali. Minsan, di ba, kapag andun yung excitements, yes, may pag-excited akong nakikita. May tendency na tayo magmadali sa bawat action, decision, na hindi natin nakikita yung kabuuan ng larawan or hindi natin mapansin na baka ganito, ganyan. Meron palang kaakibat na hindi nyo inaasahan or aasahan yung ilang sitwasyon. Kalma. Okay, urong ko lang. Di pantay si Moonchild. Merong tendency ng pagiging reckless or impulsive this week, Leo. So, take it easy. Kahit sa inyong mga paraan kung paano kayo gumagalaw. I mean, sa paglalakad, talagang paglalakad. The Fool kasi is here. Temperance card naka-reverse. May ilang imbalances. So, titingnan ng bawat lalakaran. Napaka-practical lang iniiwan ni Moonchild. Yes po. Baka kayo madapa. Dahan-dahan sa paglalakad, ha? Or so, pwede nyong daanan, triple, double check everything, guys. Si Mercury right now, still currently in retrograde. Ganito yung energy na nakukuha ko. May ilang delays, may ilang kabagalan, at dito halo-halo na yung pwedeng emosyon na pwedeng umangat sa'yo or sa ilang tao sa inyong paligid. So, take it easy, kalma. Hinga. Okay, be flexible. Stay flexible, adaptable sa ilang pwedeng maganap ngayong linggo. 8-8 actually rin, no? 8-8. 8 of Cups, 8 of Swords. Lalo pa, biglang tumaas, ano? Lalo pa, 8 connected po sa money
if this is something merong involved na pera. Huwag kayong magtitiwala agad. Syempre pa, kahit sa simpleng enerhiya nga lang, nakakapanghinayang na. So, kung kailangan nyo munang kilalanin, tayo ay general reading. Just only take what resonate. Depende to kahit pare-pareho kayo ng sign. Magkakaiba po ng prioridad ang bawat isa. So, yun na nga. Huwag lang magtitiwala agad. Kasi ang mga puso nyo, baka umangat. Yung mga puso nyong malambot, ayan, mapaniwala kayo agad. Lalo kung may kaakibat na pangako, ito ay pwedeng mapako ngayong linggo. Tayo po ay weekly lang. Hindi siya magiging okay, guys. Okay? Kaya lang kasi halimbawa, if this is something kontrata, agreement, partnership, na ganito yung energy na nakukuha ko, guys. Alam ko parang dire-diretso lang si Moonchild, no? Just only take what resonate po, ha? Hindi lahat mag-a-apply sa'yo, Leo. Yes, napakalawak ng pwedeng makapakinig nito. Marahil kailangan kong mabanggit to. Pero yun nga, if ever this is something merong involved na money or this is something business, of course, bago ang lahat, guys, you should always know your business bago kayo tumugon or pumirma ng kung anumang kontrata. Basahin nyo, get more information, communicate, research, ganon yung energy. Huwag agad-agad. Ganun din pagdating sa relasyon. Huwag kayong mainip, magmamadali. Meron pa akong pagka-cloudy na nakikita. Ito yung ngayon, guys. Especially Mercury again. May pagka-cloudy. May ilang glitch kapag si Mercury naka-retrograde. It's all about communication, contracts, connections, transportation, na sobrang umaayon sa ilang barahan yung ngayon. Yes. Or may ilang pagbabago. It could be unexpected po for some of you. Baka ito kasi ay nangyari na. Baka ngayon magkaroon ng kaliwanagan. Merong something na magliwanag na ganito pala yun. Ito pala yung napirmahan ko before na si Eight of Cups connected sa past. Maaring naharap nyo na to in a way. At dito may katotohanan. Or pwedeng merong ma-reveal. Alam ko, may hugot na naman tayo, Leo. Actually, silipin nga natin, yes. Alin yun? Astrologically, nag-highlight ngayon ang inyong mga 8th house, guys. Ang lalim ni 8th house, depende to. Yun na yun, na-mention ko, money, or may ilang naka-hide, secrets na pwedeng ma-reveal, ganun po yung energy. So, take it easy, take everything one day, one step at a time. Baka kasi ngayon pa lang ito, if ever. Okay, don't rush anything. Kung kailangan nyo munang magplano para sigurado po sa bawat desisyon nyo, especially if this is something big or major decision, gawin yun. Okay? Dito tayo sa medyo light. Oo. On the lighter note, mas kalma. Maybe, especially for nandito na kayo sa partnership, kumbaga, nandito rin kayo sa matatawag na, hindi lang kayo magkarelasyon, pero magka-business partner din. Kasi si 8th house, 8-8 ang umaangat din dito sa inyo. Connected din yan sa matatawag na shared finances. If ever meron kayong kasosyo, or ito nga, hindi nyo lang siya kapartner, asawa, pero baka meron kayong ilang goals na mabuo. The 9 of Cups is here. 9 of Cups. Patawarin po sa boses ni Moonchild. Hindi ko pa nasasabi kasi sisipon tayo pero ilalaban natin to, Leo. Baka meron kayong mabuo na plano, something bago po sa inyong buhay, kung saan kayo pwedeng mag-grow. So, ganun din yun, magplano kayo na merong pang long term, merong maturity, hindi kayo magpapadalos-talos, magpapabigla. Kahit sa simpleng ideya lang itong nababanggit ko, guys, maybe a reminder sa bawat aksyon, totoo naman. Kailangan malinaw, klaro sa inyo ang inyong tatahakin. The Temperance card, the Fool, the Chariot, all major arcana, major yung umaangat. Kalma, isa lang yung iniiwan yan. Huwag magmamadali this week. Huwag maiinip. Minsan, maraming chances yan na
Depende, hindi lang yan sa paglalakad, ha? Sa naiwan ni Moonchild, maaring sa pagsasalita. Baka hindi nyo napupuna, meron na pala kayong naaapakan. Oo. So, kahit hindi natin intensyon na makasakit, pero dahil nga nagmamadali tayo or excited tayo, and then on fire, umangat yung pagiging nyo dito palaban din. Baka hindi natin napuna, ay teka, meron pala akong nasagasaan, meron pala akong nasaktan. Mercury again is all about communication din. So, kalma, think before you click, kahit over the net yan. Before you post anything, pag ninilay-nilayan muna. Okay? Kung kailangan nyo munang mag-pause, mag-pray, gawin yun. Paangatin po din yung pagkasapat. This week, the nine of cups, kita nyo, kaya pa ba? Pagkasapat, yung contentment, satisfaction, kung ano yung ngayon, kung nasan kayo ngayon, yun naman yung mahalaga. Okay, maganda na nagiging futuristic tayo, excited tayo sa mga pwede pang mangyari in the long run, pero kalma. Kasi halo-halo na yung emosyon kapag masyado tayong napapangunahan ng bugso ng puso na kailangan nandun na tayo sa dulo. Isa-isa lang. Okay lang, bitawan mo muna yung ilang obligations or isipin na hindi masyadong naayon sa ngayon. Okay? Huwag niyong bigyan ng control, let things flow naturally sa situation at ano pa't papunta rin kayo doon, guys. Huwag kayong may dahilan ang mga bagay. Focus muna, isa-isa lang. Take everything one day, one step at a time. May narating ba yung sinabi ni Musa? May narating ba yung sinabi ko, guys? Pero, kayo na bahala, ha? Inutusan? Hindi. Guidance lamang po, ha? Ito yung umaangat na mensaheng gabay. Alam mo, weekly lang to. Leo, may hugot kayo, mensaheng gabay lamang po para sa inyo this week. Leo. Hi, Virgo. Weekly gabay tarot scope po tayo from March 16 to March 22. 2026. Ito na po ang inyong reading, Virgo energy. Kamusta kayo? Kuha tayo ng ilang guidance po para sa inyo. Anong aasahan nyo this week? Para sa iyo, Virgo, message. Anong parating sa mga Virgo ngayong linggo? Hindi kailangan katakutan, laliman, ano paman. Maging sino ka pa man, Virgo, the Death card. The Six of Swords. Meron bang umalis? Meron kailangan umalis. Hindi kailangan laliman yan, guys. Sa general message tayo. Just only take what resonate. Two of Pentacles, the Judge, the Magician. Okay. Along with your other cards, actually, patuloy kayong ito yun. May ilang changes. Patuloy na may pagbabago sa buhay. Yan ang ating reality. Everything is temporary. Ano mang pinagdadaanan or pagdadaanan ng bawat isa. Sabay lang kayo sa ilang transformasyon na ito. Virgo, hindi nagiging madali ang ilang bagay. Maaaring ito ay konektado po sa inyong mga buhay, relasyon, pamilya, the Page of Wands. Be limitless, be unstoppable, go with the flow. Napakadaling sabihin, easier said than done, I know. Pero, sabi ko nga, wala tayong magagawa, so sabay at sasabay tayo sa agos ng buhay. The Six of Swords, if ever, relationship-wise, buhay, pag-ibig, relasyon, I feel for some of you this week, merong magliliwanag. Or ito yung pinaka-advice, paangatin ang kaliwanagan, yung pagkaklaro, yung totoo lang. Sa true lang tayo, Virgo. Kung ano na ba yung tinatakbo ng relasyon, pag nilay-nilayan po. Minsan, hindi lang napapaangat ang katotohanan sa ating sarili. Wait lang, guys. Asa na tayo? Virgo, tuloy natin. Naghahag si Moonchild tuloy. Ayun na nga. Actually, if ever nag-resonate na to, Virgo, kumbaga, yes, merong ganap, Moonchild.
Para akong na-ghost yung eksena. Actually, may kausap ako kanina. Andiyan pa ba si Miss Jen? Virgo. Pagdating sa relationship, nawalan sila ng connection, communication. Tayo po ay live na live sa ating black app. Wait lang po, may tumutunog. Okay, ito na. Sabay. Alam mo, kanina pa yung sabay. Nakailang po si Moonchild para hindi tayo pinapahintulutan. Pero be limitless, tuloy lang sa flow na ito. Actually, Virgo, may mga bagong simula ha. Kung if ever nakakaramdam kayo na parang may pagtatapos, may natapos, or parang merong na-ghost, as I've mentioned, may new beginnings po. Actually, the Magician, the Judgment card, the Hierophant, mas balanced, mas faithful, mas magical, mas maliwanag, mas merong pagkaklaro, basta patuloy lang kayong maging totoo sa inyong mga sarili. Pag nilay-nilayan po, especially ang inyong mga buhay relasyon, partnership. Okay, kung single, connected sa business, money, family, andito na lahat. Patuloy na may mga bagong aral po akong nakikita. At gamitin nyo raw yan, yung mga aral na natututunan nyo sa buhay. Para saan? Para sa mga bawat desisyon or aksyon na pwede nyo pang kaharapin sa hinaharap. Okay? Pero syempre, paiba-iba tayo dito ha. Ito lang yun, may ilang transitions pagbabago, napaka-normal yan guys. Hindi nyo kailangan laliman ha. May movement actually. And ayun nga, sabi ko nga sa mas better na to. Mas magical, mas maliwanag. Huwag lang kayo ma-stuck doon. Huwag kayo ma-stuck. Huwag niyong bigyan ng control. Huwag niyong bigyan ng limita or restrictions ang sarili. Na baka wala na, hindi na. Huwag kayong ma-stuck, guys. Be unstoppable. Iisa lang yung iniiwan ng baraha. Balance is the key. Priority niyo muna yung kayo. More on self-care, guys. Self-love. Yes, kung nasa isang relasyon, ganun din yung may iwan ko. May mga pagbabago. Para saan? Dito, sa ilang transitions, para sa ikatatatag nyo pa. Maybe yun yung pinaka-advice. Walang perfect relationship, pero maaring merong susubok ulit mula sa ilang pagsubok ng buhay. Especially for married or couples na. Okay? Or sinubok na rin talaga ng ilang pagkakataon. This time, mas mature, mas pinatatag na ng hamon, ng buhay. Parang si si Saturn nag-transit sa inyong mga 7th house nitong mga nakalipas na taon. Meron tayong upload niyan ha, kung hindi nyo pa napapanood. Right now, umalis na si Saturn sa inyong mga buhay relationship. Ito na, the Death card, the 6 of Swords. Sabay kayo guys, sa flow, kakaalis lang ni Saturn nung isang araw lang. Charot, last month. So, transitions, sasabay tayo, dito tayo. Okay, looking forward, moving forward yung energy, huwag kayong ma-stuck. Maybe a reminder lang ito kasi ang ganda nung nakikita natin na liwanag sa hinaharap. Pero take it easy again, iba-iba kayo ng hugot, Virgo. Kung kailangan nyo munang magpahilo, magpagaling, magpahinga, gawin yun. Sabi kasi ni Moonchild agad-agad yun. Huwag ganun ha. Take it easy, kalmahan, iba-iba yung healing, or paraan paano mag-recover physically, mentally, emotionally, even spiritually for some of you. Pagaling muna. Pahinga. Ito yung umangat na guidance advice, message, finally. Naharap ko din lahat sa Virgo. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo na may hugot pa, Virgo. Hi Libra, ito na po ang inyong reading weekly gabay. Tarot scope po tayo from March 16 to 22, 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance. Message Libra energy, kamusta kayo? Guidance, advice. Anong kailangan marinig ng mga Libra? Ngayong linggo, mensaheng gabay po. Hopefully maging straightforward lang tayo. Libra, the Hermit, the Two of Swords, Six of Wands. Alam nyo, sa deck kasi na to, no, ang dami talaga niyang binabagsak, kaya
Ang haba ng weekly, pero sisikapin kong maging diretso sa inyo, Libra. Libra. The Empress card is all about beauty, attraction, money. This is a sign of Libra. Mabanggit ko na agad. Libra, especially pagdating sa inyong mga buhay, paggawa, trabaho, saan kayo nag-aalay ng priority, focus, attention. The Six of Wands, ito na. Ito yung pagod, napagod. The Sun is in reverse. Merong ganda akong nakikita po. Ganda. May magandang balita, impormasyon ng parating, especially po pagdating sa inyong mga buhay. Career, trabaho, negosyo, maging ano pa man, saan man kayo kumikita, guys. Merong someone na pwedeng magbigay kaliwanagan sa inyong pinagdadaanan. Someone, mentor, boss, ganito yung energy, at sumakses sa success. I-claim na natin yan, guys, para sa inyo. 2 and 2. Ayan, nag-juggling kayo. Ninyo na nga nakikita ang inyong mga sarili sa salamin. May ganun ba? Why I feel na ganun? Sobrang nagkakaroon lang po ng ilang imbalance, guys. Especially pagdating sa inyong mga sarili. That Sun, the Ten of Wands, minsan pakiramdaman din yung ikaw, baka hindi mo na masyadong dama. Sabihin yung iba, tao pa ba ako? Tao ka. Tao ka pa rin. Libra, pahinga pag may time. Ito yun, this is the best week to recharge, reset, time for a reset. Reflect. Tao ka lang din, napapagod. Kasi nakita ko yung pakikibaka nyo, paglaban, pag-push, kasi meron kayong gustong ma-reach na goal, na quota, meron kayong gustong matapos. And this week, this is it, pansit, claim na natin. Weekly lang tayo, pero why not? May liwanag po, unti-unti. Nagbibigay ito ng daan, itong liwanag na to. Sa pag-level up nyo, umaandar, sumasukses. The Six of Wands. Hindi po mababalewala. Libra yung bawat effort nyo sa inyong buhay paggawa. Okay? I-claim na natin yun, pero sobrang mas nag-highlight din sa akin sa inyong baraha this week, Libra, ang inyong sarili. Kayo mismo, physically, mentally, emotionally, or even spiritually, marahil umangat si The Empress, magpaganda, magpahinga, magpasalon, magpaspa, deserve nyo yan. Okay, deserve nyo yan. Lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili na nanlaban, nagsipag talaga akong moonchild. So, ikaw naman. Kahit ikaw naman muna. This week lang. Okay? Kahit ngayong linggo, bigyan ng pagkakataon ng sarili na makapagpahinga sa inyong paraan. Ito yung umangat na guidance, advice, message, diretso, wala nang paligoy-ligoy pa para sa inyo. Libra. Hi Scorpio, weekly gabay, tarot ko po tayo from March 16 to March 22, 2026. Ito na po, ang inyong reading. Ayan, kuha tayo ng ilang guidance advice. Messages para sa inyo, mensaheng gabay lamang po. Scorpio energy, kamusta kayo? Ano kailangan nyong marinig? Anong aasahan nyo ngayong linggo? Guidance. Scorpio, mensaheng gabay para sa mga taong ito. Para sa iyo, Scorpio, ano nga asahan nyo ngayong linggo? May gustong bumagsak? Yan yung pipigilan. Okay. Ito na. Six of Wands. Temperance card. Ten of Cups. The Justice card. At pa tayo. Ten of Pentacles. So, may ilang priority ba kayo? Meron ba kayong gustong justice na matanggap? Siyempre naman, life in general na ito, pero higit pong umaangat pagdating sa inyong pamilya, 10-10. 10-10 ang rating. Pamilya, trabaho. Yes, parang meron kayong gusto nyo mag-level up or ma-improve
O ito yung kusang mararamdaman, kusang aangat, ganyan lang naman guys. Pwede pong kusa yung maramdaman na kailangan mag-level up na kayo. Or merong kailangan na improvement or even development sa inyong mga buhay tahanan. Especially, meron kayong gustong pagandahin, kumpunihin, ayusin, may mga pagbabago kayong gustong makita para saan? Sa higit po na ikatatatag, ikasesecure, ikako-comfort ng family. Okay, pwede po itong konektado sa inyong physical home or sa ilang miyembro sa pamilya. Yan po ay hindi posible. 10-10 guys, makumpleto matapos anumang proyekto na gusto niyong simulan sa part na yan. Especially kung ngayon pa lang, weekly lang tayo guys, ay inyo na pong sisimulan. Hindi magiging madali, wala namang madali si Temperance card, naka-reverse. Especially kung yes moonchild, may plano kung magpagawa ng bahay or ngayon pa lang baka under construction na ba kayo guys, nag-renovate na ba kayo. Yung ganong energy para sa ikababalanse ng bawat isa. Gusto niyo silang maibigay. Gusto niyo kasing mabigyan, syempre pa, nung kagandahan, katatagan, at kasapatan sa pamilya, guys. Yan po ay hindi posible, wag lang kayong may inep. Ito ay isang proseso, syempre pa. Part nito ay ilang challenges. Ayan tayo. Hindi madaling magpatayo ng bahay or kung meron kayong gustong bilhin na yung ilang goal, okay, or ilang priorities sa family. Especially kung meron na rin po kayong mga anak, may mga bata po dito. Maaring ngayong linggo pa lang, magandang pagkakataon ito. Maybe ito yung pinaka-advice na bumuo kayo ng plano together sa pamilya, paano kayo sa family, paano kayo magbabudget, paano nyo iisa-isahin yung gusto nyong ma-reach together, or kung may mga anak na nga po kayo, maaaring kakailanganin nila kayo this week, yung inyong mga extra focus and attention. And I see naman na andyan kayo to guide and to provide. Yes po. Yun lang no, wag lang papangunahan ng ano pa mang pagkainip, pagmamadali. The Temperance card is in reverse. Balance is the key, guys. If ever makaramdam kayo nung pagka-slow, pagkabagal, delays, this week, may dahilan. Actually, maaring pinoprotektahan kayo ng taas, okay? Para sa ilang kadiliman or kasakitan. Ganun talaga. Merong dahilan minsan kung bakit, yun na lang yung lagi nating iisipin, kung bakit kayo nagkakaroon ng ilang parang pagkainip or parang feeling nyo ang bagal ng mga sitwasyon. Kalma. Magandang pagkakataon po ang linggo na ito na bumuo kayo ng pundasyon or ng structure sa kung ano mang gusto nyong ma-reach, magplano para sigurado. Best week to declutter, baka ganito lang to. Ayan, tahanan pamilya po ang umaangat. Yun na yung nauna ko ha. Alin yung i-declutter, lilinisan, maglilinis kasi kailangan ng improvements, new beginnings or new place, new direction. Ganon yung energy kahit sa simpleng bagong kasangkahapan lang ito. Parang you're out with the old na and in with the new pagdating sa mga bagay-bagay pagdating sa tahanan. Okay, para sa ikababalanse ng lahat. Or why not, baka if ever dito kayo nagkaroon ng imbalance, no, nagkaroon kayo ng tension sa relasyon, I see reconciliation po. Reconnection, reunion, happy. I see abundance din, guys. 10, connected din po ito sa work if ever. Ito na. Higit po kayo makapag-provide, guys. Kasi nga, sa success. Si 6 of Wands bumagsak na naman. Claim na natin to. Na may ganda, may biyaya sa inyong mga buhay paggawa. Kahit na may mga maaaring hindi kadalian kayong nararamdaman ngayon. For some of you, tiwala lang kayo ha. Basta alam nyo sa inyong sarili na andito, nakabuo na kayo ng plano. Ayan. Solid na pundasyon at pagpaplano. Tuloy lang kayo. Kumaga, eyes on the prize, guys. Kung hindi nyo pa man yan maramdaman, kasi weekly lang tayo, parang wala naman moonshot. Kung hindi nyo maramdaman agad-agad yung pag-success, sabi ko umaandar kayo guys ha. Umaangat.
ang inyong mga posisyon or ang inyong mga ginagawa, nakikita, napupuna. The King of Pentacles ay narito. Yung inyong mga pinagsisikapan, pinaghihirapan. Yan po ay hindi nababalewala. Stay balanced kasi ang nakikita ko dito yung ilang priorities nyo sa pamilya, tahanan, anak if ever, trabaho, pera. Nasaan kayo dito, Scorpio? So, pahinga lang din. Baka kayo na to mismo. Temperance card, balance is the key, moderation, nang walang pagkalabis or pagkakulang. Pahinga rin din kayo. Pahinga rin din. At kita nyo? Alam nyo, hindi si Moonchild to, note to self to kay Moonchild. Kaya pa ba? Kakayanin. Patawarin po ha, may sipon kasi si Moonchild eh. Hindi ko rin alam kung naiintindihan nyo pa ako, pero balance is the key. Pangalagaan nyo din ang inyong mga sarili. Paano nga naman natin magagampanan, Scorpio, itong gampanan, yung mga goals nyo, ayan, sa tahanan, sa trabaho, pera, kung kayo mismo ay pagod na. Diba? Yan tayo eh. Syempre, pahinga rin pag may time. Recharge, reset your batteries. Okay, or why not? Baka ito yung pinaka-advice. Kasi kumpleto na guys. Makukumpleto na 10-10. Again, may completion, may achievements. Nakahain na lahat. Claim na natin yan. Pero nasan kayo doon? Magplano rin kayo para sa inyong kalusugan. Your overall well-being. Health-wise, hindi isang health advisors ni Moonchild. Physically, mentally, emotionally, priority nyo rin ang inyong mga sarili. More on self-care tayo ha, self-love. Damay nyo na si Moonchild dyan. Note to self, ito yung umaangat na guidance advice para sa inyo ngayong linggo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay tarot scope po tayo from March 16 to 22, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance para sa'yo. Ano nga asahan nyo ngayong linggo? Message, Sagittarius energy po tayo. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito na Sagittarius. Ano nga asahan nila this week? Anong parating? Guidance? Advice? Sagittarius. Medyo madami sila guys ha. Kunin natin yung pinaka. Okay. Two of Pentacles, Eight of Cups. The Devil, hindi kailangan katakutan. Five of Swords. Okay. Kunin na natin itong isa pa. Sagittarius. Ano na? Naghang si Moonchild. Okay. Actually, work, family, ang nag-highlight. Yes. I feel na magiging madali, magaan ang linggong ito para sa inyo, Sagittarius. Sasabay lang kayo sa agos ng buhay. Parang easy peasy. Ganun yung pakiramdam. Very positive. Although si The Devil nag-reverse. May ilang kasing parang pipiliin nyo na. Ganito yung energy. Ito yung pinaka-advice. Pipiliin nyo na kung saan kayo higit na maglalaan ng enerhiya. Kung kanino lang kayo makikisama, kakausap ngayong linggo. Tayo po ay weekly, very practical lang yung nakikita natin dito. This is between your work, family, money. So, dito kayo maglala ng higit na attention focus sa alam yung kailangan. Ipa-priority nyo, unahin nyo kung ano yung kailangan. Unahin, tapusin, ayusin, kumpunihin, ganun din yung energy connected sa inyong home, family, or kung pagdating sa work, magaan lang guys. Okay? Huwag lang kayong, kasi why I feel na mangat yung kasikatan nyo yung talino nyo, yung pagiging techie nyo, very innovative yung energy. So, I'm getting a message na kayo tong higit na maaari kasing lapitan
higit na hanapin sa inyong mga buhay, trabaho, pamilya na hindi nyo na alam kung anong uunahin kasi alam nila na magagawa mo, magagampanan mo. Oo, mapapanghawakan mo. Kahit sa simpleng pagpapayo, maaring maramdaman nyo, nasaan si Sagittarius ngayon? Kailangan ko siya ngayon. So, maaring pwede ito yan, ganito yan. Maaring meron pwedeng mga tao, ilang tao, pamilya guys, between family, home, work, yung nakikita natin. Ito nga, nagja-jogging kayo guys. Hindi nyo alam kung anong uunahin. Pero balance, kaya nyo to. Sabi ko nga, easy-peasy lang. Or ito yung pinaka-advice, chill lang, kalma, isa-isa, hinga. Okay, ito kasi pwedeng kusa yun namang maramdaman po. Yung sense of responsibility, sense of purpose, yung sense of service nyo sa work na kailangan meron kayong matulungan, mapagbigyan, maharap. Kahit sa simpleng enerhiya, pagpapayo, maraming pwedeng maghanap sa inyo guys. Ganon yung energy, kahit over the net po, yung connection. Yes, so balance, guys, hinga, alam nyo na to, the star, kayo pa ba? Oo, samahan ng patuloy na dasal. Manifestation, yes, hindi lang sa mga tala, sa universe, pero yung prayer. Alam naman natin how powerful ang prayer, the devil. Huwag yung iwanan ng limita or restrictions ang inyong sarili. Para sa ilan, maybe, this is a reminder why I'm getting a message na ganun, baka may pagka-stuck sa ilang emotions. If ever may pinagdadaanan po, para sa ilan ito merong pinagdadaanan sa buhay, relasyon, pamilya na hindi nagiging okay. Eto na. Maybe a reminder, a message, a sign for some. Do some healing, Sagittarius. Or meron kayong mahihil. At ito ay isang proseso Weekly lang tayo. Try one more time. Take risk. Take new chances. Meron ako nakikitang pag-aayos po. Ng ilang tensyon, conflict, if ever Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Reconciliation, reunion, ayan, maganda guys. Kalma lang. Love and light ang aking nakikita para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay tarot scope po tayo from March 16 to March 22, 2026. Guidance po para sa inyo. Ano nga asahan ng mga Capricorn ngayong linggo ng Marso? Guidance, advice, Capricorn energy. Anong parating sa kanila? Message po para sa mga taong ito. Ang dami naman. The Tower. Hindi kailangan katakutan laliman. Shuffle natin mabuti ang bawat cards. May ilang unexpected ganap guys. 4 and 4. Unexpected ganap. Pagdating, mag-add pa tayo This Strength card. Pagdating sa usaping tahanan, pamilya, security, yung comfort, yung stability, 4 and 4. Pero expect the unexpected this week. Capricorn, the Tower is here. Ito yung wala tayong control. Wala naman talaga tayong control sa kung ano yung pwedeng ihain ng taas, ng universe, or ng ilang tao sa ating paligid. Pero meron kang strength, the strength card, control sa iyong sarili kung paano ito pangahawakan. Kaya mo to. Okay, mapangahawakan, ano man ang pwedeng ibato ng buhay. Stay flexible lang, adaptable sa situation. Go with the flow, sabay. The Death card, umangat, isang indikasyon na patuloy na may transitions, transformation, katabing-katabi actually si 6 of Wands. So if ever meron kayong makumpleto, ma-achieve, yes guys, card of success po, si 6 of Wands. So maybe this is for some of you Capricorn. Tayo po ay general reading. Syempre pa, just only take what resonate. Ano pa man yan.
Pagdating sa inyong mga buhay paggawa or saan man kayo higit na nag-aalay ng energy, yes, or focus, merong matatapos na proyekto halimbawa, or may nagtapos na estudyante, if ever mga students kayo nag-aaral ngayon, or nakikinig, or magtatapos pa lang, ayan na. Magle-level up na kayo, be ready, pinaghahanda na kayo ng inyong mga baraha. Physically, mentally, emotionally, saan? Sa tunay na mundo na pwede niyong kaharapin. Sa outside world. Ano daw? Sa outside world, hindi. Pero I see na merong tatag, guys. Lalo kayong pinapatibay, pinapatatag ng panahon at pagkakataon, Capricorn. Yes. Make sure lang na preparado kayo sa bawat hakbang, desisyon na inyong ginagawa. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmamadali. Very important to get more information, research. Kasi for some of you, meron ako nakikita na parang out of the blue, baka ganito to. Meron kayong, eto baka kasi nagawa nyo na ito, napasok nyo na itong mga nakalipas na linggo. Tayo ay weekly lang, Capricorn, pero may hugot rin kayo. Maaring merong ma-reveal, merong umangat dyan na liwanag, katotohanan, clarity, na halimbawa, isang tao, okay, na diretso. Alam mo, minsan hirap sabihin, isang tao na hindi nagiging totoo pala sa'yo. Okay? Or behind your back, I see parang may ilang behind the scenes dito, Capricorn, na kapag ikaw ay hindi nakatingin, may nasasabi pala sa'yo ang isang tao. At baka this week, maramdaman ito ng ilan sa inyo na, ay ganito pala siya, may ganun pala, na wala kang ideya. Okay, saan yan, Moonchild, could be connected sa ilang connections mo, especially at work. Okay, or kahit over the net to, guys. At dito, magiging low-key, mapapanghinaan ng ilan. Pero huwag kayo papatinag, huwag kayo papatalo sa ganong emosyon. Marahil may ilang misunderstanding lang. Kasi si Mercury ngayon, it's all about communication. Currently in retrograde, guys. So, may ilang glitch, may pagka-cloudy, baka hindi lang kayo magtagpo. If ever lang for some of you, na meron ngayon palang nakakatensyon na, meron ng ideya, or ginulat na rin ng ilang pagkakataon. Masurpresa. Ayan. Dalawa lang naman yung nakikita ko, guys. Is either meron kang marirealize or merong magliliwanag nga may ilang lessons na ayoko na, tapos na to, lilipas na, tatapusin na ang alin, yung connection na to. Or, kasi si the Death card of renewal din yan, guys. Rebirth. Parang, sabi ko nga baka something tension lang to ngayon. Ito yung ngayon, guys. This is something mapapahinga, mapag-uusapan. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay may dadaan sa mabuting usapan. And sasabay kayo sa ilang transformasyon, pagbabago, para sa higit na ikababalanse ng bawat isa. Okay? Parang lumayuan. Saan napunta si Moonchild? Basta yung ganong energy. Kasi anong oras na, no? Mag-alas 5 na po. Pero, tumitila ako ng mga manok. Patawarin sa boses ni Moonchild, ha? May sipon tayo, eh. Kulang lang to sa tulog. Pero, speaking of tulog, kita nyo, nakahiga kayo dyan, guys. Rest din pag may time sa Capricorn, sabi ko nga lalo kung nag-push kayo, nag-grind kayo, nanlaban kayo sa trabaho, pag-aaral, ano man yung focus nyo, eto na. Lalo kayong lumalakas dyan, guys. Pero papakiramdaman din ang sarili, ha? Tao ka pa ba? Baka nag-ghost ka na dyan. The Death card ay narito. Yes, tao ka, Capricorn. Pahinga rin pag may time. Okay? Pahinga rin. At yung security again, yung stability, yung comfort, papunta kayo doon. Or nandito na nga kayo. Wala kayong dapat ikabahala. Bakit ba kayo nagpo-push? Bakit kayo nanlalaban? Kasi po, umangat din dito again for, it's all about your emotions, your family, your loved ones.
yan po ay na-appreciate. I see, baka kailangan marinig ng ilan. Kasi may pagkapagod akong nakikita. Na-appreciate, napupuna kayo, nakikita yung bawat effort nyo, Capricorn. Yan po ay, again, hindi nababalewala. Know your worth din, okay? Sa connections, sa ilang connections sa paligid, kung kailangan talaga, if ever merong ilang ganapan na hindi naging okay at parang hindi na nag-a-align yung energy nyo sa isang tao, pahinga muna, hinga. Huwag lang mag-overthink. Sabay. Huwag bigyan ng control. Let things flow. Palipasin. Lilipas yan. Everything is temporary, guys. The death card is here. Okay? Pero yung kayo, palakas kayo, umaangat kayo, guys, nagle-level up. Trabaho especially. Focus kayo doon kung saan kayo merong benefits. Syempre naman. Dapat doon sa merong give and take. At hindi lang yung kayo lagi ang bigay ng bigay. Okay, nakakapagod din yung ganun. Ganun yung energy na nakukuha ko, guys. Huwag kayo magmamadali, mainip din. Take it easy, tingnan ng bawat pwedeng pagdaanan, desisyon, aksyon. The Seven of Swords is here. Baka meron kasi kayo hindi nakikita sa buong larawan. Merong tendency na meron kayo, so reversal tayo ha, meron kayong ma-misinterpret or sa inyo to, hindi kayo agad magets. Alam niyo yun, may pagka-cloudy. So kalma. Ang bawat aksyon, desisyon, pag ninilay-nilayan bago kayo gumalaw-galaw dyan. Okay? Or hanggat kaya, sabi ko nga, manghalap ng impormasyon, balita, research, get more information, ganon ha. At syempre, pasasamahan ng dasal. If ever talaga may hugot kayo this week na hindi nyo alam kung anong nangyayari or parang kinugulat kayo ng ilang pagkakataon sa inyong buhay. Yung pinaka-advice, gamitin din ng boses, magtanong. If ever may mga katanungan kayo, depende ito sa pinagdadaanan nyo. Okay, huwag yung sarilinin yung ilang ganapan kasi I see support sa inyong paligid. Hindi kayo mag-isa. Kahit sa mga pagkakataon na feeling nyo kayo ay nag-iisa. Kasi umangat din po yung pagiging independent nyo, Capricorn. Yung kakayanan nyo na tumayo sa inyong sariling mga paa na hindi nyo kailangan ng iba. Pero minsan, tao ka lang din, again, napapagod. Kailangan mo rin din ng someone, suporta, kaibigan, pamilya, andito po yun. Hindi kayo nag-iisa. Ito yung guidance advice na marahil kailangan yung marinig this week. May hugot ang bawat messages para sa inyo mensaheng gabay lamang, Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay tarot scope po tayo from March 16 to 22, 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Aquarius energy, kamusta kayo? Anong aasahan nila this week? Guidance message po. Aquarius. Para sa mga Aquarius. Okay. May gustong umangat? Tingnan po natin. Ten of Wands, the Empress. Ace of Pentacles, the Chariot. At pa tayo. Eight of Swords. Meron kayong gustong, or meron kayong kailangan gawin. Ito yung pwedeng umangat this week, Aquarius, ano? Meron kayong gustong makitang opportunity pagdating sa inyong mga buhay, tahanan, pamilya, or sa ilang connections. The Magician. The Empress. Love. Kaya lang parang nadidelay. May ilang delays. May ilang kabagalan po ba kayong nararamdaman? Eto na naman tayo, si Mercury kasi. Mercury Moonshot, patawarin ha. Kaya pa ba? Last two signs kayo. Si Mercury right now, the planet of communication, transportation, technology, travel, ayan. Currently, is in retrograde. Along with your other cards kasi, nakakakita tayo ng ilang pagkabagal at higit nakakailanganin ng focus or pasensya nyo rin sa ilang ganapan na ito, Aquarius. Kalma.
So, pwede niyong kaharapin ngayong linggo. Huwag kayong magmamadali. Meron ba kayong gustong, yun nga, ayusin or ibigyan ng focus sa pamilya po? May travel din ba kayo? Ang dami niyong gustong gawin na feeling niyo hindi kayo nabibigyan ng kumbaga sapat na oportunidad para magampanan, maharap ito kasi nagiging matagal or parang wala talagang chance para mapaangat ito. Or ito na yung pinaka-advice guys, Ace of Pentacles, opportunity. Kayo na tong magpaangat. Minsan yung oportunidad po, sadyang hindi yan kusang iaangat ng universe or ng taas para sa inyo. Maybe this is a reminder na kayo na to mismo na magpaangat para sa inyong sarili. Of course, you have to do your part, Aquarius. Ano yung mga gusto nyo? Isa-isahin natin sa trabaho, the Empress sa love, or pagdating sa mga bata, if ever may mga anak na kayo, ano yung gusto nyong kagalingan pa or improvement na makita dyan? Na hindi nyo masyadong nabigyan ng tuon or prioridad nitong mga nakalipas na linggo. Tayo ay weekly lang naman. At this time, mapupunan yung ilang kakulangan na naramdaman po. So, reversal tayo ha. Halimbawa, yung mga bata, hindi nyo sila masyadong nabigyan ng time nitong mga nakalipas. And this week, maybe a reminder to spend more quality time kasamang pamilya, kapareha. Andito na lahat guys. Take some time off your busy schedule para mag-chill, mag-relax naman, or napakagandang pagkakataon itong linggong ito, the Empress, this is in the third den, sa Major Arcana. It's about communication, connection, have a heart-to-heart conversation sa iyong mga mahal sa buhay. Ayan, pahinga rin pag may time. Okay lang naman na i-release or bitawan mo muna kahit saglit lang yung mga bigat na yan. Okay? Sabi ko nga, minsan kayo na tong gumawa ng way, ng paraan para maalis tong ilang blockages na ating nakikita or kabagalan. Or why I'm getting a message dito. Na itong ilang blockages na to, tayo kasi nga yung weekly, ay mawawala na ngayong linggo. Maaaring merong pag-angat. Could be someone. Maaaring merong magbalik. Merong papunta sa'yo. Gusto mo yan papunta sa'yo. Merong babawi sa ilang kakulangan. So, reversal guys, napakalawak ha. General message to. Kahit over the net lamang po. Diyan naman magsisimula yan. The Magician, this is a sign of Mercury. Communication, again, 3-3 nag-highlight dito. Parang may magbabalik. Or sa inyong mga pakiramdam, merong conversation, communication na pwedeng umangat po. Kahit over the net, merong hi and hello. Yes. Oo. Sino ba yan, Moonchild? Connected po. Ex, it could be an ex-lover, ex-friendship, family, relatives na hindi masyadong nakasundo, nagkaroon kayo ng tension. And this time, why not? Baka merong mag-release, merong mapaangat na boses. Okay, ganun yung energy, guys. This is not the week para pagdudahan nyo kung ano yung pwede yung mapaangat na opportunity sa inyong sarili. Best week ito to present something. Baka ganito to, parang ito yun yung pag-overthink guys. Huwag yung pagdududahan ng inyong kakayanan. Kasi sabi ko nga, meron at meron dyan. Baka naiwanan lang kayo. Minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating sarili. Laksan po. Kung ano yung sinasabi ng inyong mga puso. Kung ano yung gusto niyo talagang gawin. Pangatin, yung use the power of your voice, Aquarius. Kasi parang meron akong worry, may doubt, nahiya ba kayo? Parang ganon. Na okay lang naman kung hindi pa kayo ready. Sabi kasi ni Moonshot, pinipilit ako eh. Kung hindi pa ready, mapangat yung nararamdaman dyan. Iba-iba naman ang bawat isa po, no? Huwag kayong magmadali rin. Pero kung andyan na yung cravings, alam nyo, nagugutom lang to si Moonshot. Paangatin nyo na yan. Okay, kasi hindi din siya nagiging madali. May ilang bigat akong nakikita kasi hindi nyo nare-release, hindi nyo nailalabas ang inyong mga nararamdaman. Be expressive.
Be true, be transparent, be honest. Yun yung pinaka-advice. At yung opportunity, hindi kayo mawawalan, nandyan lang. Yes, believe in the impossible. Di ba may pasok? Dream, believe, survive ang atake. Manifestation card ang dalawang ito, guys. Okay. Gamitin nyo yung mga creative side nyo din. Present something. Showcase nyo yung mga kakayanan nyo. Ito yung umaangat. Alam ko may hugot pa. Medyo nahirapan tayo hugutin ang mensahe. Guidance lamang po para sa inyo ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot scope po tayo from March 16 to 22, 2026. Kuha tayo ng guidance advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Pisces energy para sa mga Pisces po na maring makapakinig nito. Anong kailangan nilang gabay? Anong aasahan nila? Anong parating sa kanila this week? Para sa mga Pisces, guidance po. Energy check, Pisces. Page of Pentacles, the Eight of Wands, Pages, Six of Pentacles. Ang dami guys. At Aces. New beginnings ang aangat. Sobrang perfect nito kasi tama ba? Meron tayong darating. Hindi ako nagkakamali lang naman. Meron ba? Meron tayong darating na new moon eh. Wait lang, double check natin ha. New moon, gumagalaw po. New moon in your sign. Tama ba si Moonchild? Yes. Aces, pages ang umaangat guys. The Ten of Wands, meron kayong matatapos. Para saan? Yes, merong magtatapos. Meron kayong matatapos. Para sa mga bagong simula. New moon is all about new beginnings. March 18 in your sign, Pisces. Para bang fresh start to. New page, new chapter, new you. Gusto niyo yun? New you. Sana naririnig niyo pa ako guys ha. Laban na laban si Moonchild. Last sign, medyo sinisipon kasi ako. Hindi lang medyo, sinisipon talaga si Moonchild. I see new beginnings po. Positive. Possibilities. I-claim na natin to ha. Ano yung mga new Moonchild? Ano yung new? Kaya pa ba? Kakayanin, natatawa ako sa sarili ko guys. Patawarin ha. Kasi low-key na yung energy, laban natin to para sa inyo. Aces guys, new connections, new friendship, new love interest, new clients. Si Ace of Swords ay narito. Sign of success, new project, Page of Pentacles, Page of Wands, limitless manifestation guys. Panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, ipahayag nyo na, may mga bagong simula. Sobrang nagbibigay diin. Merong kaliwanagan na pwedeng umangat sa inyo ngayon. Maring ipakita sa inyo ng universe na ito ka, Pisces. Kaya mo. Ang dami mo nang kinaya. Patuloy mong kinakaya ang buhay. Eto sa'yo. Ano yun? Eto may purpose. Madja-judge kayo. Angat yung liwanag na para meron kayong maano dyan. Meron kayong marirealize. Merong clarity, liwanag, merong breakthroughs even. Yung pakiramdam na kaya pala inihain sa akin ng universe, ng taas, yung ilang challenges ng buhay. Si Saturn to eh. Oo, kasi si Saturn nagstay sa inyong mga sign in the last 3 years, guys. Kamusta kayo, Pisces? Ano yung mga pinagdaanan nyo? Meron tayong topic niyan, uploaded na po. Sana napanood nyo na, Saturn transits in each zodiac signs. Umalis na sa inyo si Saturn, guys. Last month pa.
By the time na mapanood nyo to, uploaded na, sana napanood nyo. Saturn kasi is all about challenges, difficulty. Nagstay siya sa inyong mga sign in the last 3 years, guys. Hindi naging madali. Hindi naging madali ang buhay, tama? May ilang bigat. Pero nag-reverse na si Ten of Wands. Pakita natin. Hi, Miss City. Magandang umaga. Babalikan ko po kayo. Live na live tayo, guys. Eto na. Kinaya mo na. Nalagpasan mo na. Na-release mo na. Na-let go mo na lahat ng hardship. Kinaya mo. Andito ka. Tumatayo pa rin sa iyong sariling mga paa, Pisces. And this time, hindi yan mababaliwala. Claim natin na may mga bagong simula, as I've mentioned. Kung pakiramdam nyo, tapos na, okay na ba yun, Moonchild? Parang, kinaya ko ba? Yes, kinaya mo. Okay, napanghawakan mo, napaangat mo yung diskarte, yung talino, yung puso mo. Oo, na magbigay, magpahalaga, magmahal. And this time, i-claim natin, hindi man magiging madali, wala namang perfect, pero mas maalwan, mas marireceive nyo, maybe a reminder to for some of you, mas makakaramdam kayo ng comfort, ng security, happy. I feel na mas magiging parang babata yung energy nyo, bumabata kayo, Pisces. Parang papanganak ulit kayo sa una. Ganon yung enerhiya. Since nandito pa rin tayo sa inyong mga birthday season, tama? Yes. Happy birthday sa inyo, guys. Naway naging masaya, maligaya ang inyong kaarawan sa inyong mga paraan. Be unstoppable. Marami pa po, ano man ang edad nyo ngayon, marami pa kayong pwedeng mapuntahan, makilala, madiskubre. Okay, hindi nagtatapos ang buhay sa isang hindi kagaanan if ever mag-resonate lang naman ha, yung ilang messages na hindi kayo naging okay. Magiging maganda na yung flow, guys. Sabay kayo dito. Maring, ang daming opportunity, travel, new learnings, money-making opportunities, clarity sa relationship, new beginnings, new person. Ayan, mabubuhay. Ay, ito yung advice. Buhayin niyo yung enerhiya or paniniwala sa mga bagong simula. Take new chances. Take risk. Okay. Ayan. Okay na ba yun? Caring na laban ha. Aces, guys. Pages. Fresh start. Ang umaangat. Para sa mas balance, mas happy na deserve nyo. Deserve nyo maging masaya. Ito yung umaangat na guidance advice, messages po para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po ngayong linggo, Pisces.